Magandang araw sa lahat. Ako po si Kennedy Utakan at aking kasama po si Christian J. Riulos. Kami po ay mga third year BSSSSC at may interviewin po kami na isang USM Varsity student na si Ara from Nursing Department. Okay, let's start. These are the questions. Number 1, what are the challenges experienced during training? So, ang training talaga as an athlete ay very demanding. Kailangan, merong time na sinusunod. So, kailangan ganitong oras, nandun na kayo, kumpleto na kayo. Tapos, iba yung mga schedule kasi iba-iba ang courses. So, isa yun sa pinaka nakita ko na challenge sa training. And personally, as a student nurse, my schedule is very demanding. So, mahirap talaga siya i-balance ang athletic and academic endeavors. Okay, thank you. And next question, what are the influences and contribution of their coaches and developing skills? So, ang coaches ay very vital ang kanilang role sa pag-develop ng skill ng isang atleta. And sa part namin, ang mga coach namin ay naging effective sa pag-encourage sa amin na maging magaling na mag-manage ng time namin, maging magaling or magaling na manalaro pero hindi pinapabayaan yung academics pa rin, and hindi nila kami pene-pressure talaga. Okay, and the last question, what are the coping mechanism applied to address the challenges? Ang nakita ko lang ng coping mechanism is to do meditate, meditation for me to refocus my mind, my inner self, for me to properly manage my time, kasi yun naman yung pinaka point na challenge talaga ko at namin ng aking team. Okay, thank you, Ara, and that's all. Sir, I am Benladin Eltaya, 3 Teachers FSC. So ngayon po mag-interview ako about sa ating subject sa movement. So first sir, ano po yung pangalan niyo po at saka grade? I am Carlo Inocleo and from KBCSB. At tapos ano po yung event niyo po? Playing football. So sir, number 1 question po sir. What are the challenges experienced during training? Ano ba yung mga challenges na nararanasan niyo during training po? Yung mga challenging na naranasan namin at pinakarap nung time ng training ko namin ay yung paggamit ng time management namin, kung paano kami gumising sa umaga, tapos yung teamwork namin, kung paano mabuo at paano yung namin, chemistry namin sa isa't isa. So pangalawa po, what are the influences and contribution of their coaches in developing skills? Ano ba yung mga naitutulong ng coach nyo para ma-develop yung mga skills nyo? Yung mga distribution and influence ng mga coaches namin ay yung number 1 is yung behavior talaga. Number 1, yung paano niya yung behavior namin sa training para sa disiplina din sa sarili. Then yung yung pag-motivate niya bilang isang coach sa mga athlete niya. So number 3 po na question, last question po. What are the coping mechanism applied to address the challenges? Ano na yung mga ginagawa mo para ma-address yung mga challenges sa training bilang athlete? Bilang athlete, yung mga training, binabigyan na lang siya ng love at para ginagawing aliw na lang yung training para mawala yung pagod. So maraming salamat po sir sa pag-interview. Good day sir, I'm Dwight Sedic, 3 basis student. So ngayon ko meron kaming 3 katanungan about lang sa mga experience yung during training. So
So, bago kuya pwede ko po ba magpakilala sa amin? I'm Batu Ali Espinela from USIT and my dad is Dapat Pato. So, ayun kuya, nung hindi na tayo magpapaligoy-ligo pa, umpisahan na agad natin. So, unang tanong namin is, what are the challenges that you've experienced during training? Training sa training. So, ko lang yung pinaka-challenge talaga sa akin is yung flexibility sa ating katawan. Kasi at the first place, hindi ko man ako ganun ka-flexible. So, need ko pa ng isang buwan ata para lang flexible lang yung katawan ko naman. Ito yung pinaka-challenge sa akin yung training namin. So, ayun no, narinig naman natin ang pinaka-challenges ko sa training is yung training niya patungkol sa flexibility. So, second question kuya, what are the influences and contribution of your coaches in developing your skills? Sa coach naman namin is, yung summer training namin is, ang coach namin is hindi masyadong present kasi medyo busy siya. So, ang ginawa niya is nag-hire siya ng trainer para mag-handle sa amin na mag-training. And I think yun yung isang contribution na para mas nagpalugpo po kami lahat. Yung huling katanungan namin is, what are the coping mechanisms applied to addresses the challenges? Sa challenge is, ginagawa ko nung that time is, ini-enjoy ko na lang yung mga challenges ko. Kasi kung hindi mo enjoy yung mga challenge, siguro mahirapan ka na lagpasan yun. And enjoy mo na lang talaga yung mga challenges kasi balang araw, malalagpasan mo din yung challenge na yun. Mas magiging free ka pa sa challenge na yun. Kumbaga, hindi mo na iniisip na yung challenges, basta ang alam mo is mahal mo yung ginagawa mo, yung Yes, mga challenges ganun. ini-enjoy mo na lang. Hindi mo na namalayan na grabe na pala yung improvement mo. Tama. Nalagpasan mo na yung mga challenges. Ganun lang. So, yun lang po kuya, ang question namin. Maraming salamat. Good afternoon, te. Ako day si Mark Joel Ong, tapos akong kauban si Jason Panes. Salamat kayo sa pagpa-unlock para makakuan sa mo ang interview te as a Karate Do player. Good Wow. afternoon. Welcome. Question. First question kay Juan. What are the challenges experienced during the training? What are they? What are the challenges Um, experienced during training? Mga challenges sa training. So, during sa training as of now is ano siya, ang challenge kayo sa kuha karon nga part is ang mga equipments kay need jud na ako need jud every training nga kanang kompleto gud ang equipments sa mga gears may nanagod kay isa po na siya sa ano ba isa siya sa kailangan kaayo para mapraktisan paano sa body contact god in terms sa body contact na makontrol paano ang distance sa kamot nga naanay ka ng mga gears ba so unlike sa kanang wala siya gears is di naman siya ingon nga lisod kaayo pero much better jud nga naana siya actual kay para ma-estimate na nimo daan ang distance ba from unsa kalayo nga tikang imuhang himuon para maabot nimo ang imuhang target sa imuhang kalaban nga naa kay gears sa kamot nana so dili lang pud siya gears sa kamot ug sa katong sa TL ang isa pud nga struggle karon every training is ang venue sa training area so sa karon is sa tennis court pero ano man siya kanang pag mag-ulan magbalhin na pud sa gym kanang lisod gud kayo siya dili na to hibaw-an ang panahon ba so naay mga instances nga maputol ang training kay mobalhin na pud og area hina na siya ba then in terms naman sa time management
okay lang man siya pero sa karon is naay limitation pod ang if ever sa training sa tennis court naay time nga cut off ba nga wala pa naman ang training pero kailangan na pahawaon kay mag-off na og lights. May na mga struggle sa training. Sa karon as of now. Sige, number 2. What are the influences and contribution of their coaches in developing skills? As a coaches, dako yun siya tabang pag naay coach or nag-guide sa amo while naga-training kay as a player manggod naay part or instances sa performance nga dili namo makita nga incorrect ba. So as a coach, siya makakita sa mo as maka-assess kung asa. So, good afternoon. Ako nga po pala si Joanna M.S. Modesto from 3rd year BSES. So, nandito ako ngayon para gusto kong alokin ang iyong mga kasagutan. Meron lang po akong simpleng katanungan about sa inyong training. So, ano po ang pangalan mo? Ako po pala si Charlotte T. Balsamo, 2 BS Chemistry. So, my name is Joanna May. So, ready na po ba kayo sa aming first na katanungan? First is, what are the challenge experience during your training? Siguro po yung mga experiences during, ano ba ito ulit? Challenges experience during training is yung, hindi naman po talaga siya literal na mahirap yung training namin, which is parang yung nagpapahirap po is kung paano namin pagsabayin yung ACADS po sa training, lalo na if yung schedule po namin ay sobrang loaded. Lalo na po ako kasi BS Chemistry pa ako. So, Monday to Friday, talagang 6 p.m. yun natapos yung klase ko. Ngayon, napagtantuan lang talaga na hindi natuloy yung laboratory namin. Pangalawang katanungan. So, what are the influences and contributions of their coaches in developing your skills? Siguro po, yung mga na-influence po and natutulong ng coach namin is, isa po is yung determination para gumaling po sa laro. Lalo na po yung mga advices na binibigay sa amin na hindi basta-bastang susuko, always focus on your training po. What are the coping mechanisms like stress? Siguro po yung enjoy lang talaga yung training, and especially yung